ito yung ating ito yung ating naging warm up kanina. Ito yung warm up question natin. So, ang topic kasi natin this afternoon is about grace. I once was lost, but now I'm found. The same title na binigay sa preaching. Ayun. So, yung kwento natin, we're taking the same scriptures from the video, John 8 verses 2 to 11. Tapos dito sa kwento kasi ito, we could see a powerful demonstration of God's mercy and forgiveness, and express niya yung grace. Sabi ko nga, yung scripture natin is John 8, 2 to 11. Pero instead na babasahin natin yung scripture this afternoon, papanoorin natin. Ito po. Yun. Thank you, thank you. Ngayon, before we proceed dun Amen. sa before we proceed dun sa Bible study, dalawang bagay lang gusto kong linawin muna before we proceed. Unang-una, yung babae, never does it say in scripture na prostitute siya. So it is not something, ibig sabihin, it is not something that she regularly does. Hindi po. Hindi siya prostitute, siguro napilitan lang, nagkamali lang, tinakot nila, pinagawa nila yon para meron silang ipapain kay Jesus. There are so many reasons. The Bible does not say, pero the Bible neither says na prostitute siya. Malinaw po yon, number one. Yung pangalawang gusto kong linawin, yung babae ay hindi si Mary Magdalene. Marami ang nagsasabi na si Mary Magdalene siya pero hindi. It does not say that it is Mary Magdalene. Yon. Okay. That given, ano ba yung When we talk about grace, ano ba yung grace? With all yung mga kwento natin kanina, can we really get into a firm yung airtight na definition of grace? Parang ang hirap gawin. Pero very common ang sinasabi. Pag sinabing grace, ano ba yung grace? Ang bilis nating sumagot. Unmerited favor, sabi natin. That doesn't mean na hindi totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Pero it's a whole, ang dami. Ang dami nun. When we say unmerited favor, ano yun? Madalas natin marinig sa iba-ibang pagkakataon yung grace, di ba? Yung bangko may grace period, yung nagkamaling pastor, yung nagkamaling politiko, anong nangyari sa kanya? They fell from grace. Yung actress gracious, yung dancer graceful. Grace pinapangalan sa tao, hospital, barko. Yun pa nga yung dasal bago kumain. Di ba? Ang daming I think of all those things that I mentioned, pero nasan doon yung unmerited favor? Sa church, maririnig natin ang grace sa mga kanta, maririnig natin sa preaching, pagdating nga doon sa sa church, pag sinabing grace, kasama niya palagi yung mga kamag-anak niya, si forgiveness, si faith, si fellowship, magkakasama palagi. Ine-explain ng preacher, tinuturo sa Bible school ang grace, pero ano nga ba siya? It challenges us na meron nga ba talagang firm na definition ang grace, or it can only be described on certain situations. Pero instead na nagpo-focus tayo on giving a definition for grace, I would rather na unang tanong, naniniwala ka ba sa grace ng Panginoon? Pinakita niya sa atin, we see how grace works. So, with all that pinakita ng Panginoon, naniniwala ka ba sa grace ng Panginoon? Pero, it doesn't end there. Na naniniwala ka, I believe ang mas mahalaga, since naniniwala ka doon sa grace ni Lord, binabago ka ba ng grace ng Panginoon? Pinapalakas ka ba ng grace? Pinapatapang ka ba ng grace ng Panginoon? Yung Bible study natin ngayong hapon, nag-uusapan nga natin yung woman who was caught in adultery. Tapos sabi ko kanina, divided tayo into 4 sections. Tapos we will talk about yung mga 4 sections that will lead us to analyze kung ano yung grace ni Lord as shown in this one. Tapos kagabi nga kami ni Doc, habang nagba-Bible study, nagre-research kami,
we learned something more from the same story about the grace of God na i-share namin mamaya. Okay, so we proceed. Yung unang set of scriptures natin, request natin si Macy na basahin niya. Sige, Okay. Macy, pakibasa po. Um, the next morning, he was back again at the temple. A crowd soon gathered, and he sat down and taught them. As he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd. Mm. John 8, verse 2 to 3. Thank you, Pastor. Thank you, Amen. Macy. So anong nangyari dito? Ito yung simula nung kwento. So early the next morning, bumalik si Jesus sa temple. Tapos nung nandun siya, nagkumpulan ang mga tao sa kanya. A crowd soon gathered tapos nagturo siya. Kumbaga, parang may Bible class ba siya? Na it wasn't planned. Every time na makita ng tao si Jesus, pupunta sila. Tapos magkakaroon sila ng Bible class as we might call it today. Pero habang nagtuturo nga siya, it happened. Yung parang nakita natin dun sa video, dinala nila yung woman doon. Very graphic itong scripture, yung translation na pinili natin kasi this is the translation that says na a woman who has been caught in the act of adultery. She was caught in the act of adultery. So it says na she was in the heat of it. Nandun siya, nandun sila sa kalagitnaan. And then, tinala nila kay Jesus. Something that we could ask ourselves then, unang-una, tulungan niyo ako, sagutin natin to, kayo yung sasagot. Consider the significance of Jesus' teaching in the temple courts. Why do you think people gathered around him? Bakit nga ba? Bakit ganun na lang? Bakit ganun na lang lumapit, ganun na lang lapitan si Jesus, tapos gusto nilang magpaturo sa kanya? Yung second question, reflect on the motives of the teachers of the law and the Pharisees in bringing the woman caught in adultery. What might their intention? What might their intention have been? Iyon. Sige po. O sige, tulungan niyo ako, pakisagot niyo yan. Bakit ano? Why do people gather around Jesus? Bakit kaya? Andun naman yung mga paris, andun naman yung mga ah, experts, yung mga teachers of religious law. Bakit kaya? Sinong ano? Hindi na ako tatawag. Volunteer na lang yung sasagot. O sige, volunteer Ano natin. po? Si Vincent. Go, Vincent. Ano po yon yung kung bakit nandoon yung mga religious teacher and law and Eh, Pharisees? yung unang tanong, Vincent, makikita mo sa screen, why do you think people gathered around him? Bakit yung mga tao kay Jesus pupunta? Eh, nandun naman yung mga Pharisee, nandun naman yung mga teachers of religious law. Why Jesus? Ano na rin po kasi yun di ba? Plano rin po yan talaga ng mga religious teacher and Pharisees. Parang, ano yun tain nila Yung ano, okay. yung gagawin nila na kapag nag-ano si Jesus Christ, doon nila anuhin kaso hindi sila naging successful eh. Yeah, he was not tempted to. Opo. Sige, sige. Tain talaga nila yan eh. Yun po. Thank you, Vincent. Yung sinagot mo yung second question. Ay, sorry. Kaya, sige, hindi, sige, okay lang. Sinong gustong sumagot dun sa una? Bakit kay? Ako. Oh, game. Yan. Kasi mas gustong-gusto nilang kasama si Lord Jesus Christ kasi hindi niya kinukondem at ginadjudge yung mga Yun. pumapaligid sa kanya. Sakit. Oh, Yun. oh. Hindi niya kinokondem. Tapos ano yun, Ruben? Nililevel niya sarili niya. At hindi niya ginadjudge. Kasi pag sa mga Pharisee kasi ano sila strict sila sa Lord. Di ba lalo na yung nakikipagkainan si Lord sa mga makakasalanan, di ba? Oo. Ayaw ng mga Pharisee. Kung kaya, actually hindi lang si Lord ang ginadjudge nila pati yung mga pumapalibot sa kanya, di ba? Ba't Oo. sila si Lord, di ba? Tingin nila kasi, hindi kasi, nandun na rin yung sagot ni Vincent na, ano, although nagbubulag-bulagan kasi yung mga Pharisee na baka Yeah. masapawan talaga sila.
ni Lord. At Not ang mga oppressed kasi na sawang-sawa na sila sa turo ni sa turo ng mga Pharisee. Kasi Mhm. ah yung turo kasi ni Lord hindi mo mapipil na na nako-condemn ka talaga pag siyang nagtuturo. Tapos yung authority kasi hindi nakikita ng mga tao. Yun naman kaya gustong-gusto nilang makinig kay Lord kasi hindi nila Correct. nakikita yung pangangaral ni Lord doon sa mga Pharisee. Yun po, Pastor Mhm. Alex, sa akin. Yung Ruben. Ako naman, Sige bro. ah, kasi ito yung time na kilala na si Jesus. Famous na siya. May Mm. pangalan siya. So those people na nakapaligid sa kanya, they are waiting for miracles to happen. Yun ang iba doon, naghihintay ng, may milagrong gagawin ito, sigurado. Oo. So parang ganun yung nakita ko rito. Yun yung nag-a-attract sa tao, ano. Kasi well known na siya. He's doing signs and wonders, miracles, left and right. So ito yun. Bukod dun, siyempre, yung iba, siguro yung karamihan doon. Pero iba, gusto rin talaga makapakinig na nasa loob sila ng temple na pangaral. So, that's number one. Yun. Sa ibang-iba yung wisdom niya, Pastor, when it comes to giving out. Yung mga niya, talagang mapapahiya ka sa mga sasabihin niya. Mapapatalikod ka na lang through the may respeto talaga when it comes to giving his wisdom. Kahit na sino, mapapaluhod ka talaga. Yun. Di ba meron yung scripture na kakaiba si Jesus because he speaks with authority. Pag nababasa Ayun. doon, he speaks with authority, which means na dahil kino-compare ng mga tao si Jesus doon sa mga Pharisees, Pharisees. wala silang authority. Walang dating yung mga tinuturo nila. Meron akong mini-mentor na pastor kaninang umaga. Nasabi nga niya, ah, meron yung mga meron yung mga leader pag magsalita, ang laging dating nila, mas nakakahigit sila sa iyo. Sometimes it sounds good, pero it is not. People are not drawn to that. Nagiging condemning yung sabi niyo. Condemning siya. Ayun, sige, thank you, thank you. So yung next, Walang pagmamalaki. yun, oo. Yung next natin is John 8 verses 4 to 6. Pabasa natin kay Tita Dot. John 8:4-6. Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. Why do you say? They were trying to trap him into saying something they could use against him. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. Ayun. Sige, thank you, thank you. So, dinala nila kay Jesus yung babae. Ito pa lang, magtataka ka na. Bakit kay Jesus? Bakit hindi sa Sanhedrin? Bakit hindi sa Bakit hindi dun sa mga Pharisee? Yung video, dinalangan nila sa Pharisee. Mga Pharisee ang nagsabi, dali nyo kay Jesus yan. Bring him to Damascus. So, of all the things, bakit kay Jesus? We know that there is something cooking. There is something fishy dito sa nangyayari. Tapos in-invoke nila yung law of Moses. The law of Moses, very significant. Sabi nga nila, the law of Moses says to stone her, what do you say? Tapos, verse 6 says, they were trying to trap him. Alam nyo, yung sinabing they were trying to trap him, ano yan? Pinag-isipan nila talaga. Talagang pinag-isipan nila kung paano nila itatrap si Jesus. Kaya nga alam natin na niluto lang talaga ng mga Pharisee ito eh. They were trying to trap him. Bakit? Kasi, dun sa verse 5, what do you say? Parang binigyan nila ng choice si Jesus na patayin nyo or not. Yun lang naman yun eh. Pag sinabi niyang maawa na lang tayo sa kanya, huwag niyong patayin, then sasabihin nila, then hindi mo pala sinusunod yung law of Moses. Pero pag sinabi ni Jesus na, sige tuluyan nyo yan, patayin nyo yan. Pag sinabi ni Jesus yon, Tubig.
hindi siya nag-violate siya ng Roman law. Oo, may natira doon, malamig na yun. Nag nag-violate siya ng Roman law. Bakit? Kasi under Roman government ang Israel during that time. So anything pag inimpose mo ang death penalty, kailangan approve ng Roman authorities. Parang si Jesus Christ nung trial niya, di ba? Dinala nila kay Herod, dinala nila kay Pilate kasi sila ang mag-decide. So in the same manner, pag sinabi ni Jesus na patayin niyo sila, patayin niyo, tuluyan niyo siya, nag-violate siya ng Roman law, and that will give the Roman law, that will give the Roman authorities yung ng dahilan para ipapatay si Jesus. So trap si Jesus doon. So whether sabihin niyang tuluyan niyo or hindi, sabit siya. Pero eto pa, pag sinabi ni Jesus na sige, tuluyan nyo yan, pero ipaalam nyo muna sa Roman authorities. Anong sasabihin sa kanya? Na hindi ka pala totoong Jew. Kasi ino-honor mo yung sumakop sa atin. So, it was something na talagang pinag-isipan nila. So, dito pa lang, alam na natin na there is something fishy, there's something wrong, there's something off dun sa mga pangyayari. Tapos nakita nga natin, we saw in the video, the story, hindi sumagot si Jesus pero nagsulat siya nagsimula siyang magsulat sa lupa. So, something na isipin natin, something worth discussing sa atin, explore the trap by the Pharisees. How did they attempt to corner Jesus in making a statement that could be used against him? Yun yung pinaliwanag ko kanina. Pero dun sa pangalawa, merong tanong kasi, discuss the tension between justice and mercy in the Mosaic Law, particularly regarding the punishment for adultery. Ang punishment for adultery, patayin, death sentence, stoning. Ang tanong, yung punishment ba, is it fair or is it excessive? Sobra ba yun, yung ganong klaseng punishment? Ano sa tingin nyo? Too much, Pastor. Much. Okay lang. Excessive. Excessive siya. Excessive. Excessive. Opo. Sige. Sobra. Yung mga gentlemen natin, ano sa tingin nyo? Ako tama lang kasi yun ang law nila. Yun yung... Ay, kasi, di ba? Parang talagang matakot. Talagang matakot gumawa ng klase. Matatakot kang gumawa ng hindi maganda. Sabihin nga Pero, nila, 6 na buwang kulong lang yan. Di ba? Parang ganun lang. So, talagang parang, kasi sa time nila, hindi natin malaman sobra-sobra pa talaga yun. Dito, ngayon, kumpara natin sa ngayon sa atin dito, iba yung penalty kapag naland ka, di ba? So, kaya nasasabi natin, siguro, kaya nasabi natin, masyadong sobra yon. Pero noong time na yun, hindi natin alam kung ano talaga yung law na yun. Pero, tama na. Para sa akin, tama na. Sa akin lang yan, ha? Oo, okay. Siguro kung ngayon yan, baka ako, isa din akong makibato eh. Sige. Ruben talaga. siguro kung ngayon yan, patay na ako siguro. Nabato na rin ako dati. Unahan ko lang yung scripture natin. Pero alam naman natin na kasi yung kwento. Yung sinabi ni Jesus na kung sino yung walang sala, siya ang magbitaw ng unang bato. Sabi niya. Kasi meron naman papakita na video sa inyo, sa atin. Tapos ito yung mag-e-explain dun sa death by stoning. Yung capital punishment nila noon. Panoorin natin to. According to the and mercy. Nag-gets nyo. Yung una kasi, sinabi ni Jesus, let him who has no sin cast the first stone. Bakit? Kasi yung magbabato, yung unang bato, yun yung primary na witness. Ang dami nila di ba? Niluto nga nila, ang daming witness daw, we caught her in adultery. So sige, sino yung primary witness sa inyo?
Yun yung tanong ni Jesus. Bakit? Kasi ang role ng primary witness siya yung unang bato, pero siya naman yung dadaan sa scrutiny ngayon after na-execute yung death penalty, siya yung dadaan sa scrutiny ngayon, titignan yung buhay niya, titignan yung statement niya. If for any reason mapatunayan na nagsinungaling siya, death penalty din siya. Papatayin din siya. Ngayon, bakit bakit walang gustong umamin? Kahit walang gustong umamin. Adultery cannot be done by one person only. Nasaan yung partner niya? Di sabit na sila. Wala nang gustong maging primary witness, sasabit yon. Tapos ang isang katayuan ng isang primary witness, kunwari yon, case of adultery. If for some reason sa buong buhay niya, yung natirang buhay niya, nagkaroon siya ng kaso ng adultery, stoning by death yon, wala nang trial. So ang tatalino nilang nagplano, hindi nila natapatan yung talino ng Panginoon. Hindi nila naisip na sasabihin niya yon. Which tells us, magplano ka ng magplano. Try to outdo God. It will never work. It will never work. Yung next na verse natin, John 8:7-9. John 8:7-9. They keep demanding an answer, so he stood up again and said, "All right, but let the one who has never sinned throw the first stone." Then he stooped down again and wrote in the dust. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Thank you, Pastor Alex. Ruben, ayoko ngang maging primary witness. Ayoko nga. Bakit? Kasi unang-una pa lang, na-violate na yung law of Moses. Walang fair trial eh. Walang fair trial. Tapos kung magkaroon kasi ng fair trial, it might happen in the fair trial, nasan yung partner mo? Niluto nila yun. So hindi dapat wala silang panama doon sa wisdom ni Jesus. So, meron tayong the challenge of mercy. Bakit? Kasi examine Jesus' response to the Pharisees. What is the significance of the challenge? Let the one who has never sinned throw the first stone. Ito yung pinaliwanag ko. Tapos yung second, consider the act of Jesus writing on the ground. While the text doesn't specify what he wrote, what might be the symbolic meaning behind this action? Ang tanong natin dito, meron na ba kayong narinig na mga explanation niyan? I-share natin. Meron na bang yung mga nag-attempt na i-explain bakit nagsulat si Jesus? Meron ba? May mga narinig ba kayo? Si Vincent, baka may narinig ka, o si Macy. May narinig ba kayo? O si Sister Tayet, meron ba? Wala po akong narinig Wala na pa ganyan. po. Wala pa ako narinig Ikaw, Macy. explanation. Story mo. Wala. Sige. Ako yung mag-share. Marami actually. Pero lahat ito, hindi na siya biblical, wala sa Bible. Pero merong nag-attempt na mag-explain yan. Unang-una, merong nag-explain. Hindi ko sasabihin sikat ito yung nag-explain. Nagsulat siya sa lupa. Yun daw ay parang representative of the old covenant, of the law of Moses. It is the first writing of the law. Yung first writing of the law, ano ba siya? Ito yung nag-impose ng death penalty, ito yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ganon yung mga in-impose. Tapos, in between that, after that pala, sinabi ni Jesus, let him who has no sin cast the first stone. Tapos nagsulat siya ulit. Yung second na pagsulat niya raw, ito na yung new covenant, the new law, yung dala-dala kong law, sabi ni Jesus Christ. It is a law of grace, it is a law of mercy already. Kaya siya nagsulat. Thereafter, anong nangyari? Grace was extended dun sa babae. Yun yung isang explanation. Yung isang explanation naman,
Bakit siya nagsusulat sa lupa? Humawak siya ng lupa actually during that time. Kung maalala natin, yung first time na humawak ng lupa si Jesus, tama. Nung first time na humawak ng lupa si God, ay nung hinubog niya si Adan, create niya si Adan. Gumamit siya ng lupa doon. And it is a message daw, it is a message na ako yung nagbuo, ako ang nag-create ito sa babaeng ito and to anybody, and I have the only word kung ano yung mangyayari sa kanila. Siyempre wala lahat sa Bible yon. Pero ang point lang kasi dito, why did Jesus have to do it? Siyempre hindi natin alam. Pag nasa heaven na tayo, malalaman natin yung tanongin natin si Jesus. Pero for now, where we are now, and the Bible does not tell us, meron siyang ginawa, nagsulat siya sa lupa of all the things that is expected of him, he did something different. We pray to God, we pray to Jesus, we ask for something para sa Kanya. At the back of our minds, meron na tayong premeditated way of kung paano sasagot ang Panginoon. Pero yung paraan niya, hindi natin maitatapat yung paraan natin. We will pray, we will leave the answer to Jesus kung paano niya sasagutin. Kung paano niya sasagutin yun. Yun yung challenge of mercy. Yun yung challenge of grace. Hindi natin i-define sa Panginoon na, Lord, ganito mo sagutin na. Lord, ganito mo ibigay. Alam nyo, parang yung project natin, it was never in our prayers. Wala sa hinagap sa dasal namin ni Don na, Lord, sana mayroong magbigay ng libre. Ang pinagdadasal na lang namin noon, Lord, sana magtutulong-tulungan kami dito. Lord, magkaroon sila ng siling, kawawa naman sila. Yun lang. When we do not tell God what to do, hindi natin i-impose sa Kanya yung mga premeditated ways natin, He will answer in ways that we cannot even meditate on. Hindi natin maintindihan. Meron tayong example at hand dun sa mga nangyari sa atin. Hindi mo ididikta sa Panginoon, Lord, ganito mo sagutin na ganito. The danger of that, pag sinagot ni God in a different way, baka hindi mo mapansin sinasagot ka na pala. Pero pag sinabi mo, ito yung prayer ko, Lord, kung paano masasagot ito, magtitiwala ako sa iyo. Then He will answer in ways na maa-amaze ka talaga. Mapapakanta si Macy. Ganun yun. Opo. Yun. Yung next natin, yung fourth natin, sinong magbabasa? May pakibasa naman. Sure po. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." Go and sin no more, sinabi ni Jesus. So, tinapos ni Jesus ang usapan, wala na yung mga nag-accuse sa kanya, napahiya silang lahat. Ayaw nila yung sila yung mauna, ayaw nila maging primary witness. Ang laking accountability nun. Ayaw nila, so nag-alisa na lang sila. The gift of grace. Reflect on Jesus' words for the woman, neither do I condemn you. What does this reveal about the nature of God's grace? Tapos discuss the balance between grace and the call of repentance. Ay, magandang mga tanong to. Doon muna tayo sa number 1. What does this reveal about the nature of God's grace? Ano yung grace lesson natin from this scripture? Ano yung grace lesson mo on this scripture? Dito kami may explain mamaya ni Dodon. Our God is a God of second chances. Yun, God of second chances. Oo. Amen. Merong statement si dyan yung mga nakakakilala kay Alex Pamorcan. Sabi niya, Taga-Bagyo ata. Ay hindi. Our God is Our God is a God of second chances and third and fourth hanggang sa maubos yung chance na yan. Amen.
Sabi niya. Oh, ay, hindi ko makalimutan yung sinabi. Sige, sige. Ano pa? Ano pa? Sige, God of second chances. Compassionate God. Passionate God. Oo. He is a passionate God. And so many more. Ang hirap i-explain. Yeah, God is able and He's always full of forgiveness. Yun. Pero yun sila. Ngayon, Compassionate, forgiving, yung, generous. yung second natin, discuss the balance between grace, the call of repentance in Jesus' command, go and sin no more. Pero, ang tanong ko kasi dito, actually, ang tanong dito, yung repentance. Dun sa kwento, kailan ba nag-repent yung babae? Nasaan yung repentance niya? Kailan siya nag-repent? Hindi The natin day na Hindi natin alam. Sige nga, hindi natin anyone? alam. Si Ruben, si Vincent, si Brother Sonny, saan siya nag-repent? Yung very moment na yun, Pastor, I know na that was the day that he already repented kasi he was given the grace already. Sige pa. Nakatakot. Sige nga. O sige, pakinggan natin si ano. Pakinggan natin si Ruben. Nag-repent ba? In the first place, nag-repent ba siya? Actually, wala siyang sinabing ano. Ah, actually, hindi ko na nakita nag-repeat. Kasi actually baka nung dinala to Pastor Alex, di ba nga hindi nga nila alam, di ba pinabricate nila. Siguro alam nilang ginagawa niya dati. Alam, hindi. Hindi ko alam. Hindi ko kasi nakita. Pero pag sinabi kasi ni Lord na Ruben, hindi hindi ko kita, nakita. Wala siya doon. kaso si Lord kasi, pag sinabi niyang ano, di ba? Pag sinabing kahit ako hindi kita i-condemn, sigurado yon. Di ba? Sabi ni Lord, kaya niyang patawarin kahit sino man. Di ba? Pero Okay. yung nag-repent, hindi. No No Lord, she said. Diba? Pastor Alex, may ano ko. Alam mo yung pinagaling, di ba may pinagaling din si Lord na ano, parang may ketong ba yun, yung 10. Di ba? Bumalik yung isa sa temple. Di ba sinabihan niya na, parang sinabihan niya rin ng ganyan na wag na rin ano kasi mas malala yung mangyayari sa kanya, yung ganon. Anyways, yun lang. Ano, siguro baka di ba? Sorry. Tinitingnan kasi ni Lord yung puso natin eh. Kung nandun siya, tinitingnan. Kahit na siguro ang time na yon hindi yung sinabi ng babae yung pagsisi niya. Pero deep inside her, nakita na yung pagsisisi ng babae. Yun. Because God sees. Teka, ayatras natin. Yeah, he's almost stoned to death pero nabigyan ng chance. Mo pa rin. Ang repentance dito, di ba yung second na video natin, dadaan sila sa fair trial, tapos magde-decide. Dito, hindi siya dumaan sa fair trial. Alam nyo kung hindi siya nag-repent, sana nagsisigaw siya doon. Meron akong karapatan ng fair trial. I invoke my right for a fair trial. Sana ginawa niya yon. Sige, tignan natin kung ano. Sana in-invoke niya yung right niya for a fair trial. She did not. She was ready to receive yung yung punishment. Wala na siyang magagawa eh. Wala na siyang magagawa. Yung act na instead of justifying the wrong that she did is already para kay Jesus ay repentance yun. Paano tayo mag-confess sa Panginoon? Lord, nagawa ko naman to kasi ganito eh. Yung lagi kong sinasabi sa Bible study natin, an apology with an explanation is not sincere. Ibin mo yung meron kang na hindi kayo nagkaintindihan. Tapos pasensya na, nagawa ko naman yun kasi ganito.
it gives us the attitude na hanggat kaya kong ipaliwanag yan, malulusutan ko yan. Pero para sa kanya, wala ni isang salita. Remember yung dalawang katabi ni Jesus nung na-crucify siya? Yung dalawang katabi niya, yung isa ano na lang hindi, ito yung pinagbibiruan ko minsan sa discipleship na Lord, ano yun, isama mo ako kung nandun ka na sa kaharian mo. Sabi niya hindi sinabi ni Jesus, pareho silang naka-crucified. Hindi niya sinabi na, kailangan tanggapin mo muna ako as your Savior and Lord. Hindi na. Hindi na. In-acknowledge niya, ikaw yung Panginoon, ikaw yung pwedeng magpatawag, ikaw yung pwedeng magdala sa akin sa iyong kaharian. Tapos ang sagot ni Jesus dun sa kasama niyang na-crucify, from this day on, you will be with me in paradise. Nagrepent ba? May statement ba of repentance? Wala. Pero he had the heart to acknowledge Jesus and know na si Jesus yung pwedeng magligtas sa kanya. And the same thing with the woman. Sana nagsisigaw siya doon. Ano naman pwedeng gawin itong Jesus na to? Sino ba to? Bigyan niyo ako ng abogado na magaling. Sana ganun sa ginawa niya, pero hindi. Para kay Jesus, repentance na yun. Para kay Jesus. Ngayon, ito yung gusto namin i-share. So, yung verse 11, no Lord, she said, and Jesus said, neither do I, go and sin no more. Ang unang tanong ko, na-challenge sa atin, sinabi ni Jesus, go and sin no more. Ang tanong, after ba yung pangyayaring yan, sa akala nyo ba yung babae nagkasala pa siya o hindi na? Totally. Yung buong buhay niya. Ano sa tingin niyo? I think hindi na po. Really? Nagkasala. Siyempre nagkasala. Oo. Mapabuhay. Oo. Meron at meron, pero hindi the way na yung ganun na gagawin pa rin niya. I think so. Kasi kung may reservation ka lagi, talagang magsisin ka pa rin. Just like siya. Pag nag-reason out ka. Di ba, Pastor Alex, parang ganito you must be perfect because your heavenly Father is perfect. Ganon, di ba? Yung... Oo. Di ba parang napaka na rin? Pag sinagot, Lord, joke ba yan? Lord, perfect ka dyan. Parang ganun So in the same manner, yung babae, go and sin no more. These are instructions from Jesus Christ. Ang binabasa natin, go and sin no more. Ibig sabihin ba, the rest of her life, she did not sin anymore. Kasi nakita niya yung grace ng Panginoon That is really, napakabigat na yon na dadalhin mo. Okay. I will take the challenge further. Ilang beses kang nagkasala na sinabi mo kay Lord na, Lord, hindi ko na uulitin. Pero inulit mo. Parang sinasabi dito, Pastor Alex, go and sin no more. Parang sinasabi dito ni Lord na pinatawad na kita. Ganon. Pinatawad na, di ba? Yung parang yung tinuturo mo before. Pinatawad ka na ni Lord, but iniisip mo pa rin. Ganon, di ba? So, yeah. Sige. Sino pang gustong, who wants to try to sagot? Yeah, accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Yung ginawa na lang niya doon sa cross, no matter what are you going to do, you are already forgiven. Ngayon, kung gagawin at gagawin mo pa rin, nandun pa rin yung yung guilt na laging mag-aano sa'yo through your sin that you have. Mas pipiliin ko siguro yung peace of mind kaysa yung gagawin mo ulit. Kasi alam mong may katapat sa lahat ng circumstances na yung gagawin sa buhay. Meron kang katapat pa rin talaga na i-remind sa'yo whatever you're doing, whatever bad that you're going to go through, hindi mo yun malalampasan without the grace of God. Sige. Pag detective ka, hirap naman. Pakinggan natin si Vincent bago natin ipaliwanag. Sige nga, Vincent, go and sin no more. The rest of her life, hindi na nga kaya siya nagkasala. Sa tingin ko, hindi na po siya nagkasala Sa tingin mo? Sa tingin ko po, hindi na po siya nagkasala. Kasi alam niya na yung nandun niya sa sitwasyon na
napakabigat kaya nga siya naiyak na noon eh. Dahil alam niya talagang nakasalang na siya doon na anytime pwede siya mamatay pero binigyan pa rin siya ng awa ng Panginoon. So sa tingin ko, parang ako lang din na isang makasalanan dati na pinatawad ng Panginoon. Sa tingin ko, hindi ko na kalukuhan na yun sa sarili ko para ulitin ko pa ulit yung pagkakamali ko. Parang yung isinuka ko, kakainin ko pa ulit. Yun Yun. po. Yan. Tama. Hirap naman sagutin nito, no, Pastor Alex. Pero alam ko, Pastor Alex, go and sin no more. Parang ang pinapa-anuhan ni Lord dito sa kanya is go and sin no more is para sa akin na Pastor Alex yung ano ko lang, opinion ko. Parang pinapatukoyan dito na go and sin no more is baka kasi nakabantay yung mga ano sa kanya pag nagkasala siya. Parang hindi si Lord kasi sabi ni Lord dito neither I, 'di ba? Ay, hindi siya i-condemn. Pero pag nagkasala kasi siya, parang go and sin no more. Parang nasa kanya Nakabantay ang mga nasa kanya marites. yung mata o nasa kanya yung mata ng mga ano. So parang ganun ang pagkakaano ko. Kasi Alam nyo, ano to, ito na naman tayo eh. Ang binabasa kasi natin, yung English na Bible which was translated from the original language. Yung ano, kasi hindi lang siya yung sinabihan ni Jesus na go and sin no more, live a life without sin. Di ba? Ganon. Kung binabasa natin, gaya ng nakikita A natin. holy life. This woman and the well. Oo nga eh. Ito, nababasa natin in English. So ang ginawa namin, tinignan namin dun sa original language, nakaka-intriga eh. Para sabihin ni Lord go and sin no more for somebody who is living in the world who is subject to an environment of sin. In the same manner, para sa atin, think of the Lord telling that to us. Diba? We very well know, siyempre sinulat yan, the Bible was not written to us, but it was written for us. So, in the same manner, yung instructions na nakikita natin sa screen ay instructions din para sa atin. And pag sinabi ni Jesus na go and sin no more para sa atin, really, mangyayari ba yan? Kasi nung tinignan namin sa original language, go and sin no more, yung sin no more, we see it here as an instruction, we see it as a verb. We see it as a verb. Dun sa original language, believe me, adjective yan. Life without sin. Go and live a life without sin. Pero hindi lang doon nagtatapos yung paliwanag. Nung sinabi niyang go and sin no more, go and live a life without sin, hindi ito yung instruction for the moment only, it is a continuing instruction. It is continuing instruction connected dun sa neither by. Anong ibig sabihin nun? Sinasabi niya pala dun sa babae, every time na magkasala ka from here on, I will forgive you. I will not condemn you. In the same manner, sinasabi ng Panginoon sa atin, magkamali ka man ulit kasi alam niyang magkamali tayo ulit. The Lord is still telling us that I will not condemn you. I will not condemn you. I will forgive you. Continuing hanggang matapos yung buhay mo. Yun pala yun. Amen. Yung grace pala ng Panginoon, nakita na natin dun sa iba-ibang part ng kwento, dito pala niya tinodo dun sa last na statement. And everyone na sinabihan niya yan, sinabi niya, go and sin no more. Every time na magkasala ka, patatawarin kita. 77 times. Yun pala yun. Yun pala yun. Yun yung grace ng Panginoon. Yun yung grace niya para. Amen. Amen. Yun. Sige, naku, mag-aalas 6 na. Sige, short lang muna tayo sa breakout room. Ngayon, ano pag-uusapan natin sa breakout room? How does our Bible study challenge your understanding of grace and judgment? In what can you extend God's grace to others even when it seems undeserved? Dun sa nakita natin yung example ni Jesus, kaya mo bang mag-extend ng grace sa iba?
dahil sa ginawa ni Jesus. Yung second, reflect on a time when you experienced God's grace in your own life. How did it impact your relationship with Him? Yung tanong ko nga kanina, it is more important to think, to realize, binago ka ba ng grace ni Lord? Tapos which Amen. Bible study at the biggest impact on you. Pakipicture po, hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa. Pakishare na lang Yun dun na, sa... na-share na ni Ruben. Yan ang Ruben. Stop share ko na. Okay na. Yun. Okay, sige po. Pakinggan natin ang ladies. Ito. Sige po. We give you the floor, please. Sige. Actually, maraming pinagdaanan yung mga ladies. Maraming ah, ano to, kan sa buhay, ganun, yung, ano to, ah, hirap sa buhay, yung pag may asawa, ganun, lahat na. But ang bottom line is, Grabe, hirap sa buhay pa lang asawa. No? hindi, Ngayon ko lang nalaman. pinagdaanan. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Tama na to. Yung kwento ni Sister Tayet na yung may shotgun, dami nun. Yung dadaan na lang yung sasakyan sa ilong niya. Ayun. Grasya daw yung na-save siya. Yan. So, Oo. actually, ang highlights namin dito is we listen to the Word of God. When we listen to the Word of God, itanim natin sa puso natin, sa isipan natin, and gamitin natin to kasi hindi natin magagawa yung difficult na gawain kung wala yung grace ni God. O saan Mhm. grace ni God? It comes from the Word of God. Kung kilala natin si God, alam natin na yun ang tatakbuhan natin. So, if you know the Word of God, mas malapit tayo kay Lord at mas maraming grasya na maibibigay sa atin. And yung as we apply the Word of God sa ating buhay, alam mo yung character in Him would sink into to us at kakayanan natin yung selfless character natin. Yung mapagbigay, yung kindness, yung wala kang bitterness, hindi ka magagalit, wala kang hatred, kahit pinipersecute ka. Yun. So, because of the Word of God, because of God, because of God's love, because of God talaga, ah hindi mo mararamdaman yun. It's all about God. Yun lang po yung pa namin. Kaya, yung kung wala kang God, ayan, siguro yung nakikita natin, ayan, nagbabatuhan sila, nag-aaway sila, walang peace, walang freedom, ganon. So, yun po yung para sa amin. So, napakahalaga na we are embraced by God, yung grace of God. So, kaya, Amen. great. Yun po. Amen. Yun. Thank you. Orong to naman. O Ruben, ikaw na. Ano naman? Kami ito, actually para-paras kami Pastor Alex. So yung sa amin din, yung sa biyaya at pagpapatawad ng Panginoon, yun. Kasi nung naging Christian kami is parang hindi parang napakadali ng napakadali ng magpatawad kasi kung paano yung laki ng kapatawaran ginawa sa amin ni Lord, ganun na rin yung namin sa iba. At diyan nga napag-usapan din namin na parang ang hirap mag-move on kung may unforgiveness ka sa puso mo. So, ayun, ngayon kahit hindi pa humihingi ng tawad yung nagkasala sa napatawad na eh. Humingi man siya o hindi, as a Christian o as a believer, patatawarin at patatawarin mo na kasi yun ang gusto ni Lord kasi na maging mapagpatawad tayo. Tapos yung nga God of second chances. Yung grace kasi ni Lord, 'di ba? Sabi nga kanina nung napag-usapan namin yung go and sin no more, yung tal, ah,
yun nga, kahit magkasala ka nang hindi mo sinasadya, ganun, yung nandyan ako palagi para patawarin ka as long as you have a repentant heart. Yun. So, yun. Kung ano yung heart ni Lord, yun na rin yung sa ano namin, yun yung nabubuhay na sa amin kasi we're new creation. So, binago tayo ni Lord. So, ayun. Tapos yung nag-impact sa amin is Brother Vince, yung nag-impact sa atin kasi nawala na tayo kasi yung kwentuhan natin eh. So yung sa akin yung nag-impact is yung si Lord lang talaga yung judge. Kasi mahirap kasing maging judge. Example, yung babae kanina, 'di ba? Actually, kung hindi sinabi ni Pastor Alex, kung napabricated yung ano, actually hindi ko rin ano eh. Kung ako yung nasa kalagayan ng mga audience doon, baka i-judge ko din yung babae without knowing na ano, na yung nangyari doon. So, ang pinaka nag-impact din sa akin is dapat wag mo munang husgahan yung isang tao. Dapat pakinggan mo muna or alamin mo muna. So, sa akin, isa yun sa, actually, hindi lang sa akin siguro. Baka madaming ganun din na parang mas reactive, di ba? So, ngayon, ano, yun yung ano sa akin na dapat hindi ka maging judgmental. Tapos, ano, ah, yung patience dapat na ano, yung kahit kahit yung mali-mali na yung ginagawa sa'yo, example, pinopersecute na yung love pa rin, yung ginawa ni Lord na hindi ka nagko-condemn at hindi ka rin ng ano, ng judge. So, yung magandang isa buhay talaga yung ano. So, yung kung ba't gustong-gustong marinig ng mga tao at makasama si Lord dahil doon sa nature ni Lord na gano'n na hindi siya nagja-judge at nagko-condemn. So, yun po sa akin, Pastor Alec. Oh, Vince, Brother Sunny, baka may maidadagdag Hindi, pa kayo. dagdag ko lang yung lagi pong sinasabi ni Ninong Pastor Alex sa atin lahat. Fix our eyes on Jesus. Dahil kapag yung paningin natin nakatuon sa Panginoong Heso Kristo, lahat ng mga bagay na yan, kaya natin i-handle yan. Kasi nga, binago na niya tayo. So yung heart natin, ano na rin, ang laman niyan, siya. So magiging compassionate heart ka na. Yun nga, katulad ng sinasabi mo, brother, na kapag may mga pagkakataon na ano, iba na yung ano mo decision mo sa buhay. Yun ang totoong pagiging buhay Kristiyano. Yun lang po. So, ayun sa amin. Okay, sige, sige. Thank you, thank you. Sabi ko nga kanina, no, before we end, um, dadalhin ko kayo dun sa lugar kung saan nangyari mismo yan. Nandun ka, imagine mo yung sarili mo, nandun ka. Si Ruben, may bato nga raw siya. Oh, pero siya rin. Nakikinervyos na nga, nakibato pa eh. Oo. Ruben, nasa likod mo ako, tutulak kita. Imagine Ako, makakailag din si Ruben, masasapok ka pag di mo hindi sa likod Buti hindi nag-join si Sisley, no? Oo nga, wala siya, no? Pero imagine mo yung sarili mo, nandun ka. Tapos na lahat. Go and live a life without sin, sabi ni Jesus. Ano yung next na nangyari? Umuwi na yung babae, nag-alisan na lahat ng mga tao. Tapos si Jesus, umalis na rin. Ikaw yung naiwan. Ano yung nakikita mo doon? Merong mga bato, siguro nandun pa yung sinulat ni Jesus sa sa lupa. Ano yung message doon? Ano yung alaala na meron ka sa lugar na yon? Kasi every time that you will picture yung place na yon, it will always tell you that grace happened here. Anong sinasabi ko? Every night, wala na yung boss mo na makulit, wala na yung mga taong nagko-condemn sa'yo, ikaw na lang mag-isa. Dun sa empty courtyard mo, na wala na lahat, maski yung mga usisero, yung nag-condemn, wala na yung napatawad, basta ikaw na lang yung nandun.
Why don't you read that sign that grace happened in your heart during that day? Maging sensitive tayo dun sa grace ni Lord sa buhay natin. Kaya ngayong sabi ko kanina, pointless yung effort na ilalagay mo in definite terms kung ano ang grace na bibigyan mo ng magandang definition. Instead na yun yung effort mo, why don't you let it happen na grace will happen in your life? Amen. Grace ang mangyayari sa buhay mo. Grace ang magbabago sa iyo. Sana every night yun. Lord, ito yung grace mo ngayong araw. Lord, ganito ako binago nung grace na na-encounter ko ngayon. Lord, ang daming mga challenge pero it is only by your grace na naitawid lahat yun. Grace Amen. here, written in your heart every night in that empty courtyard. Sana ganun tayo. Amen. 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 Yun. Amen. Yung hindi, request natin si Tita do ipag-pray niya si Macy. Nabitin kanina eh. Salamat po. On sa kanyang application niya sa kanyang interview. Lord, alam namin na nakikinig ka ulit kung ano yung pangangailangan niya, Panginoon. Pero gusto lang naman niyang magtrabaho doon to take care of the old and share yung gospel, Panginoon. Ayun yung Amen. goal niya, Panginoon, sa pagpasok ng trabaho. Bless her, Lord, kung saan mo niya yung buting trabaho para sa kanya, Panginoon. At kayo na rin po ang sasama sa kanyang interview at kayo na rin ang sasagot para sa kanya para po magkakatrabaho na rin siya, Lord. Bless her with a good job, Lord, this time that you will come to be glorified, Lord God. Hindi mo siya yung Amen. parang may change siya na nagtatrabaho, Panginoon. Ngayon po yung may freedom na pagtatrabaho, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam namin na nakikinig ka ngayon at bibigyan mo ng trabaho si Macy. Thank you for the benefits in Canada that she is enjoying right now, Panginoon. Lord, amen. Na binigay mo sa kanya at saka lahat ng mga Pilipino sa Canada. Salamat po na napakabait po ng Canada at maraming mga bagong technology na titingnan nila kahit wala silang trabaho tulad. Yes, Lord. Sila Grabe lang. they could afford it, they could because of the benefits that they have, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yeah. And we pray, Lord, that she would have a good health, Panginoon, even though may nagmo-monitor sa heart niya. We pray, Lord, that it would give a good result, Panginoon. Amen. Yes. Okay. Thank you, Lord. We pray also for Rocky, Panginoon. Ikaw na po ang mag-heal sa kanya. Hawakan mo po siya from head to toe. Scrape mo po yung sakit niya. Ikaw po nakakaalam kung ano yung sakit niya, Panginoon. And we trust that you would heal her because her faith is in you, Lord God. Her faith is Amen. in her, Lord God. Your love will heal her, Panginoon. Embrace her, Lord God. Embrace her right now, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Seal. Amen. 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 Ito, yung final song natin, mag-share screen ulit ako. And yun na yung final na closing prayer natin. We pray for Nanay also po, Lord. Nanay ni Sonny, Panginoon. Tuloy-tuloy mo po siyang bigyan ng grasya, bigyan ng lakas, Panginoon. At napaka-amazing po yung sasabihin nilang short-lived. But Lord, you have extended her life, Lord God. Salamat po sa pagbabanding pa nilang magkakapatid para kay nanay. At Lord, bring them more provision, Lord, para maalagaan pa nila ang si nanay, Panginoon. Bless them with more love for nanay, Panginoon. Let that love heals nanay. Thank you, Lord God. Thank you for the strength that she has having every day of her life, Lord. Amen. Amen. Stay in pray. Amen.
Yun. Thank you. Thank you, everyone. Amen. Amen. Thank you again, once again, Amen. Pastor Thank Alex you po. Isko Thank you, and Pastor Miguel. everyone. Thank you, thank you.